Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Magsisimula na po tayo. Pasensya na po, medyo nagkaroon tayo ng mga technical adjustments. Anyway, magsisimula na po tayo sa ating Bible class. Manalangin po muna tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa hapong ito. Kabila ng napakainit na panahon, kami po ay inyong dinako sa lugar na ito upang kami po ay sama-samang mag-aral ng inyong mga salita na may kinalaman po sa paksa ng Lord's Supper. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang mga katotohanan ito at makita ang praktikal na mga aplikasyon nito para sa amin bilang isang iglesia at ang pakinabang namin bilang mga individual na mananampalataya na uh, nagse-celebrate ng Lord's Supper. Dinadalain po namin, O Diyos, na ang salita mo at ang katotohanan mo ang siyang kumumbinsi sa amin at hindi po ang husay at talino ng tao. Hiniling po namin na pagpalain niyo ang inyong lingkod, bigyan ng kalakasan, malino na pag-iisip at ang pagpapaliwanag sa paraang madali po itong maintindihan ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Umawit muna tayo ng isang hymn before we study.
Maupo na po tayo. Tutuloy po natin yung ating pinasimulang series dito po sa topic ng The Lord's Supper. At ngayon pong hapon ay pag-uusapan natin, wala po tayong PowerPoint na, so kung pwede po ninyong i-note na lamang po yung mga mahalagang point sa ating pag-aaral ay gawin na lamang po ninyo. Ngayon pong hapon ang pag-uusapan natin ay the Lord's Supper and its three tenses. Alam naman natin sa English grammar, mayroong three basic tenses. May past, present, at saka future. So ito pong past, present, and future tenses ay pwede rin po nating ma-experience every time na tayo po ay nagse-celebrate ng Lord's Supper. But before we go into that topic, gusto ko munang banggitin sa ating pag-aaral na ang banal na hapunan po is actually a covenantal meal. Pag sinabi po nating covenantal meal, ito po ay totoong may pagkain, no? May kinakain, may iniinom, but in the context of a covenant. So sa old times, no, sa panahon ng lumang tipanan, meron pong covenant making. Iba-iba ang mga context why covenants are being made o tipanan. Pero every time na magkakaroon ng tipanan, laging meron niyang dalawang parties involved, no, sa tipanan. Meron niyang ratification o merong pagpapatibay ng kanilang napagkasunduan. At ang pangkaraniwan na ginagawa sa lumang panahon, pagka pinagtitibay ang isang kasunduan, kumakain sila ng sabay-sabay. At ito po ay makikita natin sa Old Covenant at saka sa New Covenant. Sa Old Covenant, makikita natin ito yung panahon kung saan ang bayan ng Israel ay pinalaya ng Diyos mula sa pagiging alipin ng Ehipto. At nung sila po ay magpapakilala na bilang isang bayan, nagkaroon sila ng covenant. No? At actually, yung covenant na ito ng Israel, covenant ng Israel with Yahweh. No? So si Yahweh yung isang party na involved sa covenant, and then Israel. Ang totoo, it's Yahweh making a covenant with Israel. So ang Diyos ang nakikipagtipan sa bayan ng Israel. And maraming instances, no, sa Old Covenant na ito ay nire-renew. Ibig sabihin, isa lamang ang covenant, pero ito ay nire-renew in many instances. Ang isa sa mga malinaw na covenant renewal ay makikita natin sa Exodus chapter 24 verses 1 to 11. Siguro basahin natin. Pagsagaan natin basahin yung Exodus chapter 24 verses 1 to 11. Medyo mahaba nga lang, ano, pero mainam basahin natin para makita natin yung context ng covenant renewal na may kasamang meal, no? Na ito isang pangkaraniwan. Exodus chapter 24, verses 1 to 11. Sino ba pwede magbasa nitong mahabang passage na ito? Okay, ako na lang. Babasahin ko. Sundan nyo na lamang po ako sa inyong mga Biblia. Hello? Hello. Yan. Okay, babasahin ko po mula sa ang bagong ang Biblia. Exodus 24, 1 to 11. Kanyang sinabi kay Moises, umakyat ka sa kinaroroonan ng Panginoon, ikaw at sina Aaron, Nadab at Abihu, at 70 sa matatanda sa Israel, at sumamba kayo mula sa malayo. Si Moises lamang ang lalapit sa Panginoon, subalit ang iba ay huwag lalapit, at ang bayan ay huwag aakyat na kasama niya. Dumating si Moises at sinabi sa bayan ng lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng mga tuntunin, at ang buong bayan ay sumagot na may isang tinig at nagsabi, lahat ng mga salita na sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. So yun yung pong pangako, no, ng Israel bilang kabahagi ng tipanan na ito. And then verse 4, sinulat ni Moises ang lahat ng mga salita ng Panginoon at bumangon siya ng maaga kinaumagahan at nagtayo ng isang dambana sa paanan ng bundok at ng 12 haligi ayon sa 12 lipi ng Israel. Kanyang sinugo ang mga kabataang lalaki mula sa mga anak ni Israel na nag-alay ng mga handog na sinusunog at nag-alay ng mga baka bilang handog pangkapayapaan sa Panginoon. Kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay sa mga palanggana at ang kalahati ng dugo ay iwinisik sa ibabaw ng dambana.
Kanyang kinuha ang aklat ng tipan, binasa sa pandinig ng bayan, at kanilang sinabi, lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magiging masunurin. So that's covenant promise. And then verse 8, at kinuha ni Moises ang dugo at iwinisik sa bayan at sinabi, tingnan ninyo ang dugo ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo ayon sa lahat ng mga salitang ito. Nang magkagayoy umakyat sina Moises, Aaron, Nadab at Abihu at ang 70 matatanda sa Israel. At kanilang nakita ang Diyos ng Israel. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay mayroong parang isang tuntungan na yari sa mga batong zafiro at tulad ng langit na sa kaliwanagan. Verse 11, hindi ipinatong ng Diyos ang kanyang kamay sa mga pinuno ng Israel. Nakita rin nila ang Diyos at sila'y kumain at uminom. So take note, sa verse 11, at sila'y kumain at uminom. So ang tawag po dito is covenant renewal. Dati nang may covenant o dati nang may tipan ang Diyos sa bayan ng Israel, doon pa lamang sa paanan ng bundok ng Sinai. That's Exodus 20. Exodus 24 na ito eh. So, nagkaroon na sila ng tipanan doon at dito sa 24 ay nirenew nila yung covenant na yan. At ang isa sa mga kapansin-pansin na elemento, maliban sa dugo ng hayop na iwinisik o inispill sa mga tao sa panahon ng covenant renewal, meron din silang pagkain ng sama-sama. So, ibig sabihin yung pagkain is part of a covenant relationship. Sa Old Covenant, evident na yon, ang bayan ng Israel, sa kanilang tipanan sa Diyos, meron silang meal. It's a covenantal meal established in blood and food. Pagdating natin sa New Covenant, meron din pong tinatawag na covenant renewal na nagaganap pagka tayo po ay nagsasama-sama sa banal na hapunan. Pero yung ating pong covenant renewal, kapag tayo po ay naglo-Lord's Supper, ay mayroong greater covenantal blood. Kasi dun sa Old Covenant, yung kanilang tipanan na may kasamang kainan ay pinagtibay ng dugo ng hayop. Diba? Pero sa ating banal na hapunan, pag tayo po ay nagse-celebrate ng banal na hapunan, ang ating covenant renewal ay pinagtitibay ng greater blood, greater covenantal blood. At yun po ay walang iba kundi ang dugo ng Panginoong Hesus na tumigis dun sa krus ng Kalbaryo at ito po yung permanenteng nag-uugnay sa mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So makikita mo yung pagiging temporary ng Old Covenant at ang pagiging permanent ng New Covenant. Hindi dahil sa yung time and the method, kundi sa pamamagitan ng greater covenantal blood. Sa Old Covenant ay blood of animals, so temporary lang yon. Pero sa New Covenant, pag tayo pinaglo-Lord's Supper, meron pong covenantal renewal din yan, yung pagpapaalala sa atin ng ating tipan sa Panginoon. At ang nag-uugnay sa atin dyan ay ang dugo ng ating Panginoon. Yan ay mababasa natin sa Matthew chapter 26, verse 26 to 29. Pakibasa nga yan, Atilin. Mateo 26, 26 to 29. Dito natin makikita yung element ng greater covenantal blood connection. Matthew 26, 26 to 29. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, uminom kayong lahat nito. 28. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. 29. At sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na iyon na iinumin kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Meron pong pagkakatulad at hindi pagkakatulad ang naganap na covenant renewal doon po sa Old Covenant at sa New Covenant. Sa Old Covenant, meron ding meal, may pagkain din, at meron ding dugo. Dito po sa New Covenant renewal, meron din pagkain. Actually, ito pong context ng binasa nating passage ay yung huling hapunan ng Panginoon kasama yung kanyang mga alagad. At dito,
ay in-establish ng Panginoon ang greater understanding and deeper meaning ng hapunan kasama ang mga alagad o yung tinatawag na covenantal meal. Dun sa verse 28, sinabi niya, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So dito yung discontinuity o hindi pagkakatulad. Sa lumang tipanan, dugo ng hayop. Sa bagong tipanan, dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya every time na tayo po ay nagse-celebrate ng Lord's Supper, meron po tayong mas matibay na bond o ugnayan kapag ka tayo po ay nagkakaroon ng covenantal renewal. At yun po yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo na nabuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya po ang banal na hapunan, dapat malinaw sa atin, hindi po tayo nagkakaroon ng bagong tipan every time na tayo po ay sumasama sa banal na hapunan. Yung pong tipan natin sa Diyos ay naganap na noong tayo po ay nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. So doon nagsimula yung ating covenant with God. And it was ratified o pinagtibay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi po nauulit yon. Minsan lang naganap yon, yung tipanan na yon. Pero every time na may Lord's Supper, we are reminding ourselves nung ating pong tipan kasama ang Panginoong Jesucristo. At ito pong pagpapaalala natin sa sarili natin nung tipan na yon ay nagpapatibay sa ating ugnayan sa Panginoon at sa ating ugnayan sa isa't isa. Kaya napakahalaga ng Lord's Supper. No? Kapag ikaw ay covenant member ng isang church at ikaw ay totoong mananampalataya, dapat hindi ka absent. Lalo na kapag mayroong banal na hapunan sapagkat ito po ay isang malinaw na means of grace, no? Pamamaraan kung saan tumatanggap tayo ng biyaya mula sa ating Panginoon. And the new covenant renewal na nagaganap sa Lord's Supper is also ratification not only of our pledge to God, kasi meron tinatawag na vertical direction yung ating covenantal renewal. Diba? Ang Diyos ay nakipagtipan sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at pinagtibay ng kanyang dugo. And every time na tayo sumasama sa banal na hapunan, we are being reminded of our vertical communion and covenant with God. Pero meron din pong element ng horizontal pledge. At ito po, involved naman yung ibang mga Christian. Kaya pag tayo po ikasama sa Lord's Supper, hindi ito yung personal o sarili mo lang na paggunita sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Kasama din dito yung ano yung epekto ng yung paggunita sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo dun sa mga kasama mong Kristiyano. Kaya ang Lord's Supper is a community meal. It's a covenant meal. Ano? So lahat tayo dito involved. So we are reminding ourselves of our pledge with one another. Kaya kung matatandaan niyo, pag tayo may Lord's Supper, lagi natin binabasa yung ating tipan ng pagiging kasapi ng iglesyang ito. Sapagkat we are reminding ourselves yung ating tipan na tayo ay miyembro ng iglesyang ito, syempre dahil tayo po iniligtas ng Panginoon, pero dahil tayo po ay kasama rin ng ibang mga mananampalataya. At pinapaalalahanan natin ng isa't isa ng ating pangako. Kaya mabigat ang pananagutan ng isang mananampalatayang laging binabasa yung covenant, pagkatapos ay tahasa mo namang dinidisobey yung covenant. Diba? So nakalagay po sa covenant yung mga hindi dapat at hindi natin dapat gawin. So kaya natin binabasa to every time we are having our celebration of the Lord's Supper is para i-remind natin sarili natin, may pledge tayo sa isa't isa. Hindi lang tayo may pledge sa Panginoon. No? Hindi lang tayo mayroong bond sa Panginoon. May bond din tayo sa isa't isa. Kaya mabigat no, yung pagbabasa natin ng ating covenant. Sabi nga dun sa 1689 London Baptist Confession of Faith, yung second edition yan, sabi dun sa paragraph 30, the supper is for the further engagement in and to all the duties which believers owe to Him, to God, and to be a bond and pledge of believers, communion with Him, and with each other. Ibig sabihin, meron tinatawag na horizontal, vertical element sa Diyos. Pinapaalalahanan natin ang ating sarili ng tipan natin sa Diyos at sa isa't isa, horizontal. We are reminding ourselves of our bond with one another. In the Lord's Supper,
we do not only reassert our allegiance to our Lord Jesus, but we also reassert our allegiance to one another. Mahalaga yun, no? Kumbaga, hindi ka nagsiselebrate para sa personal mo lang na benefit. Of course, kasama yon. Pero nagsiselebrate ka ng Lord's Supper for the benefit of others. Kumbaga parang sinasabi mo sa sarili mo, inaalala ko yung aking tipan sa Panginoon. At sinasabi mo rin sa mga kasama mo sa church na Christian din, kapwa membro mo, na inaalala ko rin yung aking tipan sa iyo. Tipan natin sa isa't isa. Diba? Kaya binabasa natin yung tipan eh. Kaya mayroon talagang ground for discipline ang bawat covenant member because of that covenant. Pagka sinusuway mo yung covenant, mayroong ground para ikaw i-remind, paalalahanan, or i-discipline kung nagiging tahasan na ang iyong pagsuway sa tipanan. Sabi ni Michael Horton, God of Promise, introducing covenant theology, yung aklat, in the Lord's Supper, we do not only reassert our allegiance to our Lord Jesus, but we also assert our allegiance to one another. The Lord's Supper then is a covenantal meal. That means that while it is first of all a ratification of God's pledge to us, it also ratifies our pledge to God and to each other. It has both vertical and horizontal dimension. So tandaan natin, ang pangkaraniwang kasing nakagawian ng mga mananampalataya ay ako'y nagsiselebrate ng Lord's Supper para sa sarili ko. Tama naman yon, pero hindi lang para sa sarili natin, kundi para din sa iba. Kumbaga parang sinasabi mong, meron akong pananagutan sa iyo, meron ka din pananagutan sa akin. Yun yung isang elemento ng Lord's Supper. It's a covenant meal. Ibig sabihin, ito ay pagkaing sama-sama ng mga nagtipanan sa isa't isa. May pangako tayo, may pananagutan tayo, at responsable tayo sa isa't isa. Okay, so tingnan natin yung three tenses. Unahin natin yung past tense. So yung Lord's Supper in its past tense is a memorial ordinance. Memorial ordinance. So ito po yung past tense. A covenantal meal always has the element of remembrance to it. So pagka po pinag-usapan natin yung pagkain ng mga nagkakatipanan o pagkain ng tipanan, lagi mayroong pag-aalaala ng nakaraan. Yung pong lumang tipanan, yung covenantal meal nila, ay tinatawag na Passover meal o yung hapunan ng Paskwa o pagkain ng Paskwa. At ito po ay pinagdiriwang para alalahanin ng bayan ng Israel kung papaanong sila ay pinalaya ng Diyos mula sa Ehipto. So yun po yung purpose ng Passover meal. Yung pong Passover ay dapat madali nating maalala yung nangyari dun sa Exodus kung bago sila pinalaya ng Diyos, marami munang pinadalang salot si Yahweh dun sa bayan ng Ehipto, at yung huli ay yung salot na mamamatay ang lahat ng mga panganay na anak kung walang makikitang dugo doon sa kanilang pintuan at sa hamba ng kanilang tahanan. Dun sa Exodus chapter 12 verse 17, ganito nakasulat, inyong ipangingilin ang pista ng tinapay na walang libadura o pampaalsa, sapagkat sa araw na ito ay kinuha ko ang inyong mga hukbo mula sa lupain ng Ehipto, inyong ipangingilin ang araw na ito sa buong panahon ng inyong mga salinlahi bilang isang tuntunin magpakailanman. So inutos ni Yahweh yun na bilang pag-aalala dun sa paraan ng kanyang pagpapalaya sa Israel, kailangan meron silang tinatawag na covenantal meal. At tinawag po yun na pagkain o pista ng tinapay na walang pampaalasa. O yung Feast of the Unleavened Bread. And then kasama po dyan yung Passover meal. Yung pagkain para sa Paskwa. Pagdating natin sa bagong tipan, meron din pong ganong elemento ng pag-aalala. No? Kaya lang, mas malalim ang inaalala natin na karanasan pag tayo po ay sumasama sa banal na hapunan. At hindi po ito pangkaraniwang pagpapalaya lang mula sa isang bansang mapaniil, kundi tayo po ay pinalaya ng Panginoon mula sa impyerno. No? O pagkakatanggap ng parusa sa impyerno. Sabi sa 1 Corinthians 11:26, sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinumin ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa
dumating siya. So inaalala natin pala, no, pag tayo ay kumakain ng tinapay o tumiinom mula dun sa saro ng kamatayan ng Panginoon. Of course, ang ibig sabihin no, ng Panginoon ay nag-alay ng kanyang sarili bilang panghalili para sa mga makasalanan, para sa iba. Okay? So we are reminding ourselves of the sacrifice of the Lord na naging resulta nito ay ang ating kalayaan mula sa kasalanan at kapahamakan. Yung Old Covenant meal, bumabalik sila sa isang physical deliverance. Parang National Independence Day ng Israel yun. No, yung pinalaya sila sa Egypt. Pero hanggang doon lang, physical deliverance. Pero tayo po, ang church, pag tayo po yung naglo-Lord Supper, we are looking back to our spiritual deliverance. Yung kaligtasan ng ating kaluluwa ang pinag-uusapan natin, hindi yung Independence Day natin no, mula sa isang bansa na tayo ay sinakop. Higit pa doon ang ating inaalala. Kaya sa Lord's Supper may element ng past and we remember the deliverance na ginawa sa atin ng Panginoon. Now let's talk about the present tense. No, pag pinag-usapan natin yung present tense, the Lord's Supper is a present communion. Present communion. Ito po ay komunyon. No? Tinatawag nga natin itong komunyon. Okay? Hindi po masamang tawagin itong komunyon. Huwag natin i-associate sa Roman Catholic practice because communion is a very biblical word. At ang Lord's Supper as a present communion, meron siyang present benefit para sa atin. Yung pong mga Israelita, pagka sila ay kumakain ng Passover meal, hindi lang nila inaalala yung nakaraan kung paano sila pinalaya ni Yahweh sa Egypt, kundi tinuturuan din sila sa kasalukuyan kung paano dapat sila magkaroon ng urgency. Malaya na sila ngayon Parang yun yung pinapaalala sa kanila ng kanilang Passover meal. Malaya ka na ngayon. So dapat mabuhay ka ngayon bilang malaya. Kumbaga, ipamuhay mo yung pagiging malaya mo. Huwag kang mabuhay bilang isang alipin. Mabuhay ka bilang isang malayang tao. Doon sa Deuteronomy chapter 16 verse 3, sabi diyan, huwag kang kakain ng tinapay na may pampaalsa. 7 araw na kakainin mo sa Pasko ang tinapay na walang pampaalsa. So yung tinapay na kinakain nila doon, yung tinatawag na tinapay na walang libadura o yung tinapay na walang pampaalsa. So basically, mas matigas yun, kaysa sa pangkaraniwang tinapay na kinakain natin. At ang tinapay ng kahirapan, sapagkat umalis kang nagmamadali sa lupain ng Ehipto upang iyong maalala ang araw nang umalis ka sa lupain ng Ehipto sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Matatandaan niyo yung kwento sa Exodus. Diba sinabi ni Yahweh, kailangan huwag kayong magdala ng masyadong marami, huwag kayong magsuot ng masyadong magarbo kasi anytime pwede kayong umalis sa Egypt. Kaya yun yung lagi nilang pagka sila kumakain ng pagkain sa Pasko, ganun ang suot nila, yung napakasimple, hindi masyadong magarbo. Yung bang parang damit na anytime ready to go. Kasi parang pinapaalala sa kanila, ganun yung urgency ng bayan ng Israel nung panahon na sila palalayain ng Diyos. Kumbaga sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng Moises, ito na yung panahon, umalis na kayo. Kaya mabilisan. No? So parang ganun din yung pinapaalala sa kanila doon sa kanilang present life. Meron na silang sarili nilang bayan, meron sarili na silang pamahalaan, may sarili nila silang pinuno, na mabuhay sila bilang mga free men, bilang mga malayang mamamayan. At dapat yung pagiging malaya nila is something na dapat may impluwensya sa lahat ng ginagawa at desisyon nila sa buhay. Ngayon, pagdating natin sa Lord's Supper, meron din pong present benefit sa atin ng Lord's Supper. Ang Lord's Supper ay panahon kung saan sinishare natin sa isa't isa ang mga pagpapala ng ginawang kamatayan ng Panginoon para sa atin. 1 Corinthians 10:16. Sabi diyan, ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? Kaya last time, binanggit ko na yung Lord's Supper is not only a covenantal meal, but it's a communion meal. Ibig sabihin, pag tayo ay nagse-celebrate ng Lord's Supper, we are sharing benefits with one another. Ano yung sinishare natin sa isa't isa? Yung benepisyo ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo.
na ginawa niya more than 2,000 years ago. So we are sharing the merits of Christ's death. So may spiritual benefit. Yung pagka sumama ka sa Lord's Supper tapos wala ka na benefit, there's something wrong sa iyong celebration, sa iyong pagse-celebrate ng Lord's Supper. Baka hindi ka naka-tune in dun sa dahilan kung bakit tayo naglo-Lord's Supper. Ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo nakikisama sa banal na hapunan, kasi pakikisalo po ito sa dugo ng Panginoon at pakikisalo sa katawan ni Kristo. So, ibig sabihin, meron tayong talagang ginagawang pagkain sa banal na hapunan. Hindi lang yung physical na tinapay at saka yung wine. Kundi kinakain at tinatanggap natin yung benefits ng mga ginawa ng Panginoon sa krus. Lahat ng benefits, kapayapaan, kaligtasan, maraming benefits ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Wala tayong time to enumerate all of them. Pero lahat ng mga benefits na yan ay tinatanggap natin every time na tayo po ay sumasalo sa banal na hapunan. Kaya mahalaga yung Lord's Supper sa church. No? Hindi lang po ito isang activity na nakasanayan, kundi ito po ay spiritual activity natin. It is a bond and pledge of present communion with Christ and the benefits He purchased for us and gives to us. Kaya, hindi lang po pang nakaraan yung ating naalala sa Lord's Supper, yung pang kasalukuyan din. No? We are also being reminded of lahat ng ginawa ni Jesus dun sa krus na nakaraan, merong present benefit. Paano ka magtatagumpay sa kasalanan, paano ka magmamature bilang isang Christian, paano mo matututunang ibigin yung kapatid mo, paano ka gagawa ng mabuti sa iba. Lahat yan maapektuhan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus. At yan ay nabibenepisyo sa atin pag tayo po ay sumasama sa banal na hapunan. And then the last one is the future tense. So nakita natin yung past tense, memorial, inaalala natin yung ating kaligtasan. Yung present, communion, no? Meron tayong napapakinabangan mula sa Panginoon para sa ating pananampalataya. Kaya yung Lord's Supper, pinapatibay yung faith natin yan. No? Hindi po ito parang kung gusto kong sumama, sasama ako. Kung ayaw ko, hindi ako sasama. Hindi. No? Kung Christian ka, dapat lagi kang kasama. No? Kung Christian ka, dapat lagi kang present. No? I-cancel mo lahat yung I-cancel mo lahat yung engagement mo, appointment mo. Dahil mas mahalaga kung sasabayan sa Lord's Supper, umattend ka sa Lord's Supper. Mas importante yung Lord's Supper kaysa anumang klase ng appointment or activity na meron tayo. And then the last one is future tense. It is an eschatological anticipation. Eschatological. Pag sinabing eschatological, ito yung may kinalaman sa huling araw. So hindi lang inaalala yung nakaraan, pinakikinabangan yung kasalukuyan, meron din tayong inaantay na darating sa kinabukasan. This is where, ito nga lang dito yung magkakaroon ng hindi pagkakatulad yung Old Covenant at saka Lord's Supper bilang New Covenant. Yung Old Covenant kasi, natapos lang sila dun sa nakaraan nilang kaligtasan Yun lang inaalala nila Walang future element ang kanilang Passover meal. So pagka dumarating yung pista ng Paskwa, kinakain nila yung dapat kainin, inaalala nila yung nakaraan, pero wala nang kinabukasan Wala nang epekto sa future nila. Pero tayo, sa Lord's Supper, inaalala natin yung nakaraan, namatay ang Panginoon at muling nabuhay. Nagse-celebrate at nag-enjoy tayo ng present benefits sa isa't isa at sa ating pananampalataya, tumitibay tayo. And then may future tayo na inaasahan. Ano yun? Nababalik muli yung Panginoon. Nababalik muli ang Panginoon. The Lord's Supper reminds us not only of our past deliverance but also of our future deliverance. Yung kaligtasan natin, hindi lang po yung kasalukuyang karanasan. Ang kaligtasan na pinangako ng Panginoon sa atin, merong future anticipation. Meron tayong inaasahan sa darating na panahon. Hindi lang kaligtasan ng kaluluwa ang tatanggapin natin, kaligtasan din ng ating katawan. Yun yung future element ng ating salvation. Diba, pagka namatay tayo, ililibing yung katawan nating walang buhay, pero yung kaluluwa natin pupunta sa piling ng Panginoon. Pero darating yung panahon, pag bumalik ulit ang Panginoon, yung ating kaluluwa ay
ibabalik ulit sa ating katawan. Kaya ang tawag po doon resurrection. Diba? Bubuhayin muli ang lahat ng mga namatay. Pag sinabing bubuhayin muli, hindi ghosts, no? Or spirit beings. Pag binuhay muli, ang ibig sabihin, ang language ng resurrection sa Bible, ibabalik yung kaluluwa niya sa kanyang katawan. Kasi ang tao ay nilikha ng Diyos na may katawan at kaluluwa. So, pag pinag-usapan natin ng pagliligtas, ang disenyo ng Diyos sa pagliligtas, hindi lang yung kaluluwa natin, kasama yung katawan. Kaya ang pinakamodelo natin ng kabuuan ng kaligtasan ng Panginoong Hesukristo nung siya na-resurrect. Nung nag-resurrect ng Panginoong Hesukristo, yung body niya na rin yun, pero binago, di ba? Wala nang kapintasan, wala nang bahid ng kasalanan, yung kanyang katawan, perfect, glorified. Ganon din po yung katawan na ibibigay sa atin. And aside from that, hindi lang katawan yung ina-anticipate natin sa future, maging yung new heavens and new earth. Kaya tayo may bagong katawan, yung glorified body, para gamitin sa isang glorified world. Sa isang mundo na walang kasalanan. Kaya nga dun sa Matthew 26:29, sinabi ng Panginoon, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito, hanggang sa araw na iyon, na iinumin kong panibago, na kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. So, if you will take this verse literally, sinasabi ng Panginoon na pag bumalik siya, magkakaroon ng pista. Magkakaroon ng grand feast. Kung saan pag sinabing grand feast, may kainan. Diba? So may celebration. Hindi talaga mawawala sa celebration yung food. Tayo mga Pilipino, familiar tayo dyan. So pag nagsa-celebrate, may food. Kasama yun sa nagbibigay ng kulay at kahulugan sa ating celebration. We have fellowship and bonding over food. So ganun din po pala mangyayari pag bumalik ang Panginoon. No? Siya iinom muli. Pero iinom siya, kasalo ang church sa kaharian ng Diyos. Imagine that. No? There will be eating and drinking in the kingdom of God. Hindi ka naman pwedeng kumain at uminom kung wala kang body. Diba? Kaya yung resurrection body natin, pwedeng kumain, pwedeng uminom. No? Pero hindi necessary para mabuhay. Kasi hindi na tayo mamamatay pag tayo ay na-resurrect muli pagdating ng Panginoon. But we can enjoy everything that we are currently enjoying and more. We can eat, no? And we can enjoy food. Pagdating ng panahon, hindi na tayo matatakot na kumain ng kolesterol. No? O balat ng lechon. Bakit? Kasi wala nang kamatayan. No? Kumbaga, ang pagkain natin is for the purpose of enjoying and celebration. No? So, hindi natin alam kung ano ibig sabihin nun. Pag nandun na lang. No? Pag nakita-kita tayo sa new heavens and new earth, saka natin may enjoy. Ito pala yung ibig sabihin ng Bible. Na kakain tayo at iinom sa kaharian ng Panginoon kasama siya. And then 1 Corinthians 11:26, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya yung Lord's Supper, hindi ito matitigil hanggang sa bumalik ulit ang Panginoon. Kasi lagi nating nire-remind na kaya tayo may Lord's Supper kasi babalik siya. Kaya sa atin, yung Lord's Supper may future element. Hindi lang puro past, niligtas ako ng Panginoon sa kanyang kamatayan sa krus. Pero meron ding future. Ang Panginoon na ito na nagligtas sa akin, babalikan ako. At kukuhanin ako. At idadalin ako sa bagong langit at sa bagong lupa. Nakita mo, napaka-holistic ng Lord's Supper. May nakaraan, may kasalukuyan, at may hinaharap. Kaya pag tayo nagse-celebrate ng Lord's Supper, dapat malinaw sa isip natin ano yung nakaraan na dapat kong maalala, ano yung kasalukuyan na dapat kong ma-enjoy, ano yung pang-future na dapat kong intayin. Dapat yung tatlong bahagi na yon nare-refresh sa'yo every time na nagse-celebrate ka ng banal na hapunan. Kaya meron din talagang preparation pagdating sa Lord's Supper. Hindi lang yung dahil first Sunday, at member ako ng church, magpa-participate ako. Dapat may preparation ka So dapat meron kang puso at saka isip na, alam mo yun, nag-e-expect. Nag-e-expect ako ng blessing mula sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na hapunan kung saan ako magpa-participate.
ngayong araw na ito. So, I hope no, isa ito sa mga nagpapalinaw sa atin ng kahalagahan, significance ng ating pong banal na hapunan bilang isang iglesia. Meron po ba kayong tanong? Dito po sa topic natin, past, present, and future tenses ng Lord's Supper. Hindi lang puro past. No? May present din at may future element ang Lord's Supper. I hope sa susunod nating Lord's Supper, mas malinaw at mas malalim na yung ating understanding ng banal na hapunan. And we will have more studies about this sa mga susunod na Lord's Day. Meron po ba kayong question? Mas mabilis pala pag walang PowerPoint. Kasi tayong PowerPoint ngayon. Mas mabilis yung ating discussion. Meron po ba kayong tanong? Clarification? Sige po. Hmm. 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 Oo, kasama yun eh. Kumbaga pag hindi ka sumama sa celebration ng banal na hapunan, pinagkakaitan mo ang sarili mo ng mga blessing na yon, no? Ng pag pinapaalalahanan mo yung sarili mo ng ginawa ng Panginoon, hindi lang para iligtas ka, kundi para patawarin ang lahat ng kasalanan mo. At mga kasalanan mo pang gagawin. Kasama yun eh. Hindi lang yung mga kasalanang nakaraan, kundi mga kasalanang kasalukuyan. Mga gagawin mo pang kasalanan. Kasama yun sa kayang patawarin ng Panginoon dahil sa ginawa niya nung nakaraan sa krus. No? Sa kasalukuyan, magbibigay sa iyo ng comfort. Diba? Blessing yun. Ay, kaya akong patawarin ng Panginoon. Hindi ako dapat magmalaki sa Panginoon. Dapat nga ako lalong magpakababa. And then, pagdating ng future, iisipin mo, ang lahat ng ginawa ng Panginoon, ay enjoy ko ngayon, ay, kumbaga, lalabisan pa niya pagdating ng bagong langit at bagong lupa Kumbaga, yung karanasan po natin ngayon sa kasalukuyan bilang isang church, patikim lang yan ng kung ano yung mararanasan natin sa future. Ang totoo, hindi po sapat ang salita para i-describe at hindi kayang i-describe ng salita kung ano yung future natin Kahit sa Biblia, pag binasa niyo po, yung mga pamamaraan ng Apostol Pablo, Pedro, pati si Juan, ano yung mga sumulat ng mga aklat sa Biblia, yung kanilang mga description, kumbaga hindi sapat Pag binasa mo, alam mo may kulang na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Kumbaga darating lamang po yung labis na pagkaunawa natin pag nandun na tayo At nakakadagdag dapat yun sa ating excitement bilang isang church sa kasalukuyan na dapat akong magpursige kasi meron akong hinihintay na future. Di ba ganun din naman tayo? Di ba, empleyado ka. Kaya ka nga nagpupursige magtrabaho kasi meron kang retirement. May matatanggap ka. Di ba? Sa eskwelahan, kaya ka nagpupursige mag-aral kasi meron kang graduation, may certificate, may medal, may iniintay ka So, ganun din sa Christian life, no? Kaya tayo nagpapatuloy sa kabila ng sufferings, temptations, struggles, kasi meron tayong inihintay Darating ang Panginoon at bibigyan niya tayo ng karanasan na walang katulad. No? Ang sabi ni Pablo, ang ating hinihintay ay maluwalhating kinabukasan na lahat ng karanasan at hirap na pinagdaanan natin ngayon, hindi mo pwedeng itumbas Hindi mo pwedeng ikumpara. Ang hirap nung salita na yun, di ba? Yung mararanasan mo sa future, hindi mo pwedeng ikumpara sa lahat ng dinadanas mo ngayon. Kaya dapat, ang epekto nun sa atin, magpupursigi ako magpatuloy sa aking pananampalataya
No? Sa kabila ng kahirapan na to, sapagkat may naghihintay sa aking kaluwalhatian na walang kapantay, walang katulad. No? At lahat yan ay na-experience mo sa Lord's Supper. Past, present, future. No? So dapat sa ating celebration, dapat kaya yung Lord's Supper, it's a serious memorial, it's a serious activity ng church. Hindi ito simple, hindi ito ginagawang katatawanan. Kasi pinag-uusapan natin dito ay ang kabuuan ng kung sino tayo eh. Yung nakaraan natin, kasalukuyan natin at hinaharap natin, lahat yan involved sa Lord's Supper. Diba? Kaya pagka alam natin may Lord's Supper, prepare mo yung sarili mo. No? Kung alam mo may Lord's Supper, huwag kang umabsent, huwag kang mag-outing, no? O kaya huwag kang mag-overtime sa trabaho. Mag-absent ka sa trabaho, umattend ka ng Lord's Supper. Mas importante yun. Because we are talking about our entire life and future as well bilang isang Christian at bilang isang church. Ano? Bilang isang church, yung pinag-uusapan natin dyan, hindi lang isang bilang Christian. Diba? Sa meal covenantal meal, no? Lahat tayo, we are reminding ourselves of these truths. Meron pa? Tanong? Kaya pag naintindihan natin yung Lord's Supper, kung paano tayo tinuturo sa Biblia, mas magkakaroon ng meaning yung celebration mo. Mas magkakaroon ng weight, bigat, no? Yung iyong celebration. At mas mag-excite ka darating na yung Lord's Supper. Para kang dialysis patient, no? Yung mga dialysis patient po, pagka alam na dialysis sa kinabukasan, hindi na makatulog yan sa gabi. Excited. No? Kaya may mga classmate ako ng dialysis, alas 4 pa lang nandun na sa ospital. Naghihintay. Hindi na makatulog. Kasi alam nila na pag nasalang sila, ma-extend yung buhay nila eh. So, merong element ng excitement doon. So, ganoon din sa Christian. Larating ang Lord's Supper. So, may element ng excitement. Gusto kong sumama, gusto kong mag-participate because we are excited about something eh. No? Spiritual blessing, spiritual benefit, spiritual future. No? Hindi natin sabihin yan. Meron pang question? Marami pa tayong pag-aaral na gagawin sa Lord's Supper. Gusto kong humingi ng paumanhin kasi ang naipasa ko pala sa aking anak ay yung PDF, hindi po yung PowerPoint. May PowerPoint akong pin-repair, kahapon pa yon. Naipasa ko pala sa kanya yung PDF, yung aking note, no, na nakalagay sa tablet. So, humingi po ko ng paumanhin. Meron po ba tanong? Clarification? Okay, so magpahinga na muna tayo and then 3:30 mag-start tayo ng ating worship service. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.